Araw-araw tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 5 pa lang ng umaga, ay gising na ang 15 anyos na si Baste at abala na sa paghahanda ng kanyang kariton at pagluluto ng almusal. Pagsapit ng alas 6, ginigising na niya ang kanyang kapatid na si Burnok at ang kanyang lola Trinidad para sabay-sabay silang mag-almusal. Bago mag-alas 7, sabay silang umaalis ng kanyang kapatid. Inihahatid niya muna si Burnok sa eskwelahan nito bago siya tumuloy sa basurahan para mangalakal ng basura. Alis na po kami, Lola. Mag-iingat po kayo rito ah. Huwag niyo pong piliting kumilos kung hindi niyo po kaya. Sige, mag-iingat kayo mga apo ko. Ingatan mo yung kapatid mo ha. Abay, pagsabihan mo ng maigi at balita ko may mga kumukuha raw ng bata ngayon. Opo, La. Palagi ko naman pong sinasabi kay Burnok yun eh. Babay po, Lola. Sige mga apo, babay. Huwag makulit sa klase ha. Mag-aral ka na mabuti para naman masuklian mo ang paghihirap ng Kuya Basti mo. Opo, Lola. Gagalingan ko po para bibilan po ako ng laruan ni Kuya Basti. Di ba, Kuya? Oo na. Abay, mabuti naman kung ganon. Sige na. Lumakad na kayo at baka mahuli ka pa sa klase. Nang marinig ang sinabing yun ng kanyang lola, ay pinasakay na ni Baste si Burnok sa kariton at umalis na sila. Ilang minuto rin nilang binaybay ang kahabaan ng kalsada bago sila nakarating sa tapat ng eskwelahan ni Burnok. Binuhat niya ang kapatid para makababa mula sa kariton at ibinigay niya ang bag at baon nito. Hindi pinansin ni Baste ang ilang mga mata na nakatingin sa kanilang magkapatid. Hindi mahalaga sa kanya kung basura ang tingin sa kanya ng ibang tao. Ang importante, malinis ang trabaho niya kahit galing pa sa basura ang perang pinagkukuhanan nila ng hanap buhay. Burnok, daanan na lang kita ulit mamayang hapon ha. Huwag kang aalis hanggat hindi ako dumarating, okay? Hintayin mo ako. Sabay ulit tayong uuwi ha. Oo naman, Kuya. Basta yung pinangako mong laruan ha. Oo naman, makakalimutan ko ba naman yun? Basta ipagdasal mo na makarami si Kuya para mabili ko yung laruan na gusto mo. O sige na, sige na. Pumasok ka na at baka mahuli ka pa. Hinintay muna niya na tuluyang mawala sa kanyang paningin ang kapatid na si Burnok bago siya umalis. Malapit nang mag-alas 9 nang makarating siya sa basurahan. Kaagad siyang naging abala sa paghahanap ng mga bakal, plastik at bote na pwedeng ibenta. Nang makaramdam siya ng pagkalam ng kanyang sikmura, ay saka lang siya tumigil sa kanyang ginagawa para sandaling kumain. Pritong tuyo at sinangag na kanin ang baon niya ng araw na yon. Dahil kokonti ang baon na pagkain, wala pang kalahating minuto ay tapos na kagad siyang kumain. Binawi niya na lang sa pag-inom ng tubig ang natitirang gutom na kanyang nararamdaman. 5 minuto siyang nagpahinga bago muling sumabak sa init. Pagsapit ng alas 4, nilisan na niya ang basurahan at pumunta naman siya sa junk shop para doon ibenta ang kanyang mga nakuwang bote at plastik. Nang mahawakan ang perang bunga ng maghapon niyang pangangalakal, ay nagtungo naman siya sa palengke para bumili ng ulam at bigas. Saktong alas 5, tinatahak na ni Baste ang daan papunta sa eskwelahan ni Burnok. Bagamat pagod at masakit ang buong katawan, masaya pa rin siya dahil hindi lang pagkain ang kanyang nabili. Nakabili rin siya ng laruan para sa kanyang kapatid. Naabutan niyang hinihintay na siya ni Burnok. Pagdating niya sa tapat ng tarangkaan ng eskwelahan na pinapasukan nito, katulad ng inaasahan, biglang umaliwalas ang mukha ng kanyang kapatid matapos makita ang sasakyang laruan na binili niya. Uy, ayos! Maraming salamat, Kuya Baste! Yay! May laruan na ako!
Higit na masaya si Baste kaysa kay Burnok. Masaya siya na kahit papaano ay nabibilan niya ang kapatid ng mga bagay na minsan niya ring pinangarap na magkaroon nung bata pa siya. Walang anuman yon, Burnok. Basta kaya ni Kuya, walang problema. Basta promise mo ha, mag-aaral kang mabuti ha. Kasi yan ang magiging daan para magkaroon ka ng magandang kinabukasan balang araw. Kaya hanggat kaya ni Kuya, pag-aaralin kita. Opo, kuya. Promise. Mag-aaral po ako ng mabuti para po magkaroon na po tayo ng malaking bahay. Tapos, totoong sasakyan na po ang bibilin ko. Hindi na po laruan. Ayos yan. Ang taas masyado ng pangarap mo. Pero para sa akin, basta makapagtapos ka lang, masaya na ako, Burnok. Libre naman po ang mangarap, kuya. Kaya tinataasan ko na po. Sa bagay, tama ka. Ako rin naman eh. Pangarap ko magkaroon tayo ng magandang bahay para makaalis na tayo sa ilalim ng tulay. Natatakot na kasi ako eh. Baka bigla na lang gumuho ang tulay at mabagsakan tayo. At isa pa, sa tingin ko, kaya hindi bumubuti ang kalusugan ni Lola dahil marumi ang paligid at mabaho ang hangin na nalalanghap niya. At ikaw rin, hindi ka dapat nakatira sa ganung kapaligiran. Ayos lang naman sa akin yung kuya. Ang mahalaga, kasama ko kayong dalawa ni Lola. Yung sinasabi ko sa'yo ha, huwag mong sayangin yung pagkakataon na makapag-aral. Opo, kuya. Hindi na muling nagsalita pa si Baste. Sa halip, nilapitan niya si Burnok at isinakay na sa karton. Habang nasa daan pa uwi, napahinto si Baste nang makita niya ang isang matandang pulubi na pinagtitripan ng 2 binatilyo na sa hula niya ay kasing edad niya lang. Pinagpasapasahan ng mga ito ang pagkain ng kawawang matanda. Kuya Baste, kawawa naman po yung matanda oh. Tulungan po natin. Mga loko to ha. Humawa ka na maigpit, Burnok. Pagkasabi nun, ay tinulak niya palapit sa direksyon ng mga ito ang kanyang karton at binangga mula sa likuran ang isa sa 2 binatilyo. Nawalan ito ng balanse at natumba, subalit kagad din namang tumayo at tinignan siya ng masama. Lumapit ito sa kanya at akmang bibigwasan siya ng suntok. Subalit bago pa man yun tumama sa kanyang muka, ay nasangga niya na yon gamit ang kaliwa niyang braso. Gamit naman ang kanan niyang kamao, nagpakawala siya ng isang suntok. Dahil hindi nito inaasahan na ganun siya kabilis magbibitaw ng atake, hindi nito yon naiwasan at sumakto sa kaliwa nitong pisngi ang kanyang kamao. Sa lakas ng binitiwan niyang suntok, natumba ang lalaki. Sige pa, kuya! Yan! Sige, suntukin mo pa, kuya! Lalapitan sana ni Baste ang binatilyo para tulungan tumayo. Subalit bago pa man siya makalapit ay nakatayo na ang binatilyo at sisiway-siway na tumakbo palayo. Kagad din namang sumunod ang isa pang kasama ng lalaki. Bumalik kayo rito! Mga duwag pala kayo eh! Sa mahihina lang kayo matapang! Sigaw ni Baste habang sinusundan ng tingin ang 2 binatilyo. Nang mawala sa paningin niya ang 2, ay sa kanya lang binalingan ang matandang pulubi. Dinampot niya ang pagkain nito at iniabot yon sa matanda. Tatang, saan po kayo umuwi? Sakay na po kayo. Ihatid ko na po kayo. Salamat. Ngunit wala akong bahay, Tutoy. Sa kalsada lang ako nakatira. Salamat nga pala at tinulungan mo ko. Habang nagsasalita, ay paubo-ubo pa ang matanda. Bagaman naaawa, walang nagawa si Baste. Katulad nito, mahirap din ang buhay nila. Ang kaibahan lang nila, malakas pa ang katawan niya para maghanap ng pera. Samantalang ang matanda ay uugod-ugod na at halatado pang may sakit. Ganun po ba? Wala po ba kayong kamag-anak na pwedeng tuluyan? O kahit kakilala man lang po? Wala, Apo.
Matagal na akong mag-isa sa buhay. Kawawa naman po pala kayo, Lolo. Ang lungkot-lungkot po siguro ng buhay nyo. Malungkot, pero sanay naman na ako. Kayo ba? May mga magulang pa ba kayo? Wala na po kami mga magulang. Lola na lang po ang meron kami. Saan kayo pupunta niyan? Magagabi na. Saan ba kayo nakatira? Pauwi na po kami, Tatang. Diyan lang po kami nakatira sa ilalim po ng tulay. Bago lang po ba kayo rito sa lugar namin? Kasi po, parang ngayon ko lang po kayo nakita rito. Oo, Tutoy. Bago lang ako rito. Kanina lang ako napadpad. Galing ako sa ibang barangay. Dito ako dinala ng mga pako habang ako'y naglalakad. Kaya po pala. Sige po, mauna na po kami, Tatang. Baka hinihintay na po kami ng lola namin eh. Sige na. Maraming salamat ulit sa tulong mo. Napakabait niyong bata. Ang swerte ng lola niyo sa inyo. Walang anuman po. Kahit naman po siguro sino, ganun din po ang gagawin. Nagkataon lang po na ako po ang nakakita sa inyo. Mali ka, Tutoy. Ikaw lang ang bukod tanging tumulong. Kaya maraming salamat. Mag-iingat kayo. Hindi na muling umimik si Baste. Tumango lang siya bilang pagtugon sa sinabing yun ng matandang pulubi. Nang malampasan na nila ang matanda, hindi niya maiwasang ikumpara ang kanilang sitwasyon sa pulubi na kanilang nakita. Sa kabila ng isang kahid at isang tuka nilang pamumuhay, hindi hamak na mas maswerte pa rin talaga ang kanilang buhay. Kawawa naman po si Lolo, di ba kuya? Oo nga, Burnok. Alam mo, kung mayaman lang talaga ako, tutulungan ko ang mga katulad niya. Hindi ako papayag na merong mga taong titira sa kalsada. Ang kaso kuya, mahirap lang din tayo eh. Yun na nga eh. Kaya kahit gusto kong tumulong, wala akong magagawa. Kasi salat din tayo. Ayos lang yun, Kuya Baste. Maiintindihan naman siguro tayo ni Lolo. Kaya nga, di bale, ipagdasal na lang natin siya mamaya. Ayos ba yon? Ayos na ayos, Kuya Baste. Palagi ko siyang isasama sa mga dasal ko simula ngayon. Mabuti yan. Ako ba, Burnok? Palagi ba akong kasali sa mga dasal mo? Aba, oo naman kuya. Number 1 kayo palagi ni Lola sa mga dasal ko. Lagi kong ipinagdarasal na sana palagi kang malakas at hindi magkasakit, kuya. Tapos ano? Napakunot ang noon ni Baste. Ano? Ano, Burnok? Bakit naman binitin mo pa? Ipinagdarasal ko po na sana hindi ka magsawa po sa pagbuhay po sa amin ni Lola. Saglit na natigilan si Baste sa kanyang narinig. Pambihira ka naman, Burnok, oo. Bakit naman ako magsasawa? Alam ko kasi na sobrang pagod ka na palagi sa paghahanap mo ng pera eh. Alam kong nahihirapan ka na, Kuya Baste. Oo, napapagod ako at nahihirapan. Pero ni minsan, hindi pumasok sa isip ko magsawa, Burnok. Nawawala naman ang pagod ko kapag nakikita kong nakakakain kayo ni Lole. Kaya hindi mo kailangan mag-alala ha. Hindi magsasawa si Kuya na magtrabaho para sa inyo ni Lola. Okay? Maraming salamat, Kuya Baste ah. Napakaswerte ko dahil may kuya akong katulad mo. Ikaw talaga. Binubola mo yata ako eh ha? Hindi kuya. Totoo ang sinasabi ko. Inabot ni Baste ang ulo ng kanyang kapatid at ginulo ang buhok nito. Ganun ba? O sige, sabi mo eh. Dahil nalibang sa kanilang pag-uusap, namalaya na lang ni Baste na nakarating na sila sa tapat ng kanilang barong-barong. Una niyang ibinaba si Burnok mula sa kariton bago niya isinunod ang binili niyang bigas at ulam. Pagpasok nila sa loob, naabutan nilang naghihintay ang kanilang lola.
Kagad silang lumapit sa matanda at nagbigay galang. Kaawaan kayo ng Diyos, mga apo ko. Bakit pala ngayon lang kayo? Nag-aalala na ako sa inyo. Lola, pasensya na po kung pinag-alala po kayo namin ha. May nangyari lang po kasi sa daan habang pauwi po kami. Aba, ano ba nangyari? Magsasalita na sana si Baste, subalit naunahan siya ng kanyang kapatid na si Burnok. Kasi po Lola, minadaanan po kami matandang pulubi po na pinagtitripan po ng dalawang lalaki. Tapos po, sinuntok po ni Kuya Busti yung isang lalaki. Ayun, bagsak! Ang galing po sumuntok ni Kuya para po siya si Pacquiao. Baste, iho. Totoo ba sinasabi nito kapatid mo, ha? Nakipag-away ka? Napakamot sa sariling batok si Baste nang tignan siya ng kanyang lola. Kasi po Lola, tinulungan ko lang naman po yung matanda eh. Nakakaawa po kasi. Hindi ka dapat basta nalang pumapasok sa mga ganyan sitwasyon, apo. Paano kung baliktad ang nangyari? At ikaw o kayo ng kapatid mo nasaktan? Sa susunod, apo, kung kaya mong baliwalain ang sitwasyon, abay baliwalain mo na lang. Hindi nakamamatay ang pag-iwas sa gulo. At isa pa, hindi ka isang bayani. Opo Lola, pasensya na po ulit kung nag-alala po kayo sa amin. Natutuwa ako at meron akong apo na handang tumulong sa kapwa. Pero kayo na lang ang meron ako, mga apo. Kapag napahamak ang isa sa inyo, hindi ko alam ang gagawin ko. Naiintindihan ko po Lola. Hindi na po mauulit. Pasensya na po uli. O siya, magpahinga na muna kayo at magluluto ako. Pagkatapos nilang maghapunan, kagad na pumwesto ang kapatid niyang si Burnok sa tabi ng kanyang lola. Kapag ganon, alam niya na kagad kung ano ang susunod na tagpo. Tumalikod siya sa dalawa at nagtalukbong ng kumot. Pwede ba? Hintayin niyo muna akong makatulog bago kayo magkwentuhan. Sawang-sawa na akong marinig ang pangalan ni Lucio. Ang tinutukoy niyang Lucio ay ang lalaking bida sa kwentong alamat na palaging ikinikwento ng kanyang lola kay Burnok tuwing gabi. At dahil nga gabi-gabi niyang naririnig ang naturang alamat, tanda na niya ang buong kwento. Nung una, interesado rin siyang makinig tuwing nagkikwento ang kanyang lola. Ngunit kinalaunan, unti-unti siyang nagsasawa. Bilib na bilib pa nga siya kay Lucio nung bata pa siya. Gusto niyang maging kagaya nito. Pero ngayon, napagtanto niyang imposible ang lahat at maaaring ang kwento ni Lucio ay isa lamang sa mga kwentong alamat na pambata. Ayon kasi sa kanyang lola, isang manunugis ng aswang si Lucio. 40 taon na ang nakararaan. Nagtataglay umano ang lalaki ng kakaibang lakas at galing sa pakikipaglaban, kung kaya't kinatatakutan ito ng maraming mga aswang. Ngunit isang araw, bigla na lang daw itong naglaho na parang bula ayon sa kanyang lola. Simula umano ng mapatay ng mga aswang ang kasintahan nito, tila nilisan na rin ng lalaki ang mundo. Ayon pa sa kanyang lola, marahil ay nagpakamatay si Lucio matapos ang nangyari. Kung noon, siya ang palaging sabik na marinig ang kwento ng kanyang lola patungkol kay Lucio. Ngayon, si Burnok na. Ang bilis pala ng panahon. Parang kailan lang ay sanggol pa ang kapatid niya. 8 taon na si Burnok. Ibig sabihin, 8 taon na rin simula nang mawala ang kanilang mga magulang. 7 taon lamang siya at 3 buwan naman ang kanyang kapatid nang mangyari ang bangungot na yon sa kanilang buhay. Bangungot na hanggang ngayon kapag naaalala niya ay naroroon pa rin ang sakit at galit niya sa mga taong nasa likod ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. 8 taon na nga ang nakararaan. Nagkaroon ng isang malaking sunog sa loob ng Kapitolyo kung saan naroon ang kanyang mga magulang at iba pang mga magulang. Matapos imbitahan ng kanilang mayor,
para sa isang pagtitipon. Ayon sa kanyang lola, ang naturang pagtitipon ay patungkol sana sa pabahay na ibibigay ng alkalde para sa mga pamilyang may mahihirap na pamumuhay, kung kaya't kagad na nagtungo roon ang kanyang mga magulang. Subalit sa halip na magandang balita ang dumating sa kanila, kabaligtaran ang nangyari dahil iniuwing sunog na bangkay ang kanyang mga magulang kasama ang ilan pang nagtungo sa nasabing pagtitipon. Ang pangyayaring yon ay hindi lang tumatak sa kasaysayan ng lugar, kung hindi pati na rin sa kanyang isipan. May mga nagsasabi na aksidente ang nangyari. Subalit meron din namang nagsasabi na marahil ay kagagawan ng kalabang politiko ng alkalde ang nasa likod ng lahat. Bakit tatahimik ka bigla, Kuya Baste? Nakikinig ka ba sa kwento ni Lola o tulog ka na? Bumangon si Baste sa pagkakahiga at tinignan ang kapatid. Matulog ka na. May pasok ka pa bukas ah. Sige na, Burnok. Matulog ka na, apo. Lola, may tanong lang po ako. Bakit po hindi iniligtas ni Lucio ang babaeng mahal niya? Namatay po ba yung babae? Hindi siya iniligtas ni Lucio dahil yun ang gusto ng babae, apo. Sinabi niya kay Lucio na huwag siya nitong iligtas. Nang mga oras kasi na yon, kailangan mamili ni Lucio kung sino ang ililigtas niya. Kung ang mga tao ba o ang babaeng mahal niya. Kung si Lucio ang masusunod, mas gusto niyang iligtas ang babaeng iniibig. Subalit sinabi nito sa kanya na hindi siya nito mapapatawad sa oras na siya ang piliin nitong iligtas. Hala, bakit ganun po? Namatay po ba yung babae, Lola? Marahil po, ay sa tingin ko, yun ang paniniwala ni Lucio kung kaya't simula nun ay bigla siyang naglaho na parang bula. Sa tingin mo po ba patay na po si Lucio, Lola? Hindi ko masabi, apo, pero yun ang pinaniniwalaan ng karamihan. Marahil daw nagpakamatay na rin si Lucio. Ang lungkot po pala ng buhay ni Lucio, Lola. Humikab si Burnok at nahiga sa tabi ni Baste. Inaantok na po ako. Good night, Kuya Baste. Good night po, Lola. Good night, makulit na Burnok. Makalipas ang ilang sandali, tulog na ang kanyang kapatid. Subalit siya ay nananatiling gising at pabiling-biling sa higaan. Nang mga oras na yon, ay gising pa rin pala ang kanyang lola. Hindi ka yata makatulog, apo. May problema ba? Wala po, Lola. Bigla ko lang po kasing naalala ang nangyari kina nanay at tatay. Kalimutan mo na nangyari, apo. Abay, napakatagal ng panahon nun. Hindi ko po yata makakalimutan yun, Lola. Ang pangyayaring yun, ang isa sa pinakamasakit na nangyari po sa buhay ko. Hanggang ngayon nga po, hindi ko pa rin matanggap na wala na sila. Ako din naman, Baste. May mga pagkakataon na sumasagi pa rin sa isip ko nangyari. Minsan nga napapanaginipan ko pa sila na humihingi ng tulong. Marahil, hindi pa rin matahimik ang kanilang mga kaluluwa. Sana po dumalaw din po sila sa panaginip ko, Lola. Kahit sa panaginip lang. Gusto ko lang po ulit silang makita at makasama. Miss na miss ko na po sila. Nilapitan siya ng kanyang lola at niyakap. Alam kong mahirap, pero sana tanggapin mo na rin sa puso mo na wala na sila, apo. Hindi na muling nagsalita si Baste. Sa halip, sinariwa niya sa kanyang isip ang masasayang alaala nila ng kanyang mga magulang noong nabubuhay pa ang mga ito. Hanggang sa hindi niya namalayan na tuluyan na pala siyang hinila ng antok. Kinabukasan, maaga ulit na nagising si Baste para gawin ang araw-araw niyang gawain. Sabay ulit silang umalis ni Burnok at ilang beses niya itong binilin bago niya iniwan. Ilang metro na ang kanyang layo mula sa eskwelahan nito
Nang mapansin niya na nakalimutan niya palang ibigay sa kapatid ang baon nito, agad naman siyang tumakbo pabalik para ibigay ang baon ng kanyang kapatid. Tila naman napagtanto rin ng kanyang kapatid na wala itong baon. Nakita niya ang kanyang kuya na tumatakbo pabalik at sasalubungin niya sana. Naging mabilis naman ang mga sumunod na pangyayari. Bago pa man siya tuluyang makalapit sa kanyang kapatid para ibigay ang baon nito, ay isang kulay itim na van ang huminto sa tapat nito at mula roon ay dalawang lalaki na pawang nakasuot ng bonnet ang lumabas at biglang dinampot ang kanyang kapatid. Uy! Bitiwan niyo ang kapatid ko! Mga hayop kayo! Tinignan lang siya ng dalawang lalaki at pagkatapos ay sumakay na sa sasakyan, bitbit ang kanyang kapatid. Hinabol niya ang sasakyan hanggat kaya niya, ngunit sa huli ay nanghihina at tinihingal siyang napahinto. Pakiramdam niya ng mga sandaling yon ay kakapusin na siya ng hininga dahil sa sobrang pagod. Sari-saring emosyon ang lumukob sa kanya. Sa huli, natagpuan ni Baste ang kanyang sarili na nasa himpilan ng mga pulis at humihingi ng tulong. Mga katagang balitaan ka na lang namin kapag may nakalap na kaming impormasyon. Ang bukod tanging naririnig niya mula sa hepe ng kapulisan matapos niyang isalaysay ang nangyari. Parang awa niyo na po. Gawin niyo naman po ang lahat para mahanap po ang kapatid ko. Kulang na lang ay lumuhod na si Baste sa pagmamakaawa. Buong araw siyang nanatili sa loob ng himpilan at sa pananatili niyang yon, hindi lang siya ang nag-iisang nagtungo roon para magreklamo ng parehong pangyayari. Bandang 7:00 na ng gabi nang magdesisyon siyang umuwi. Kung hindi niya lang iniisip na baka nag-aalala na ang kanyang lola, ay hindi pa sana siya uuwi. Habang naglalakad pa uwi, patingin-tingin pa siya sa paligid at nagbabaka sakaling muling maispatan ang sasakyan na dumukot sa kanyang kapatid. Pagdating sa kanilang bahay, kaagad na nagsalubong ang mga kilay ng kanyang lola matapos nitong makita na hindi niya kasama si Burnok. Aba, sandali lang, Baste. Bakit nag-iisa ka lang po? Nasaan ang kapatid mo si Burnok? Nasaan ang kapatid mo? Sa halip na sagutin ang tanong ng kanyang lola, ay pinagsusuntok niya ang kanilang dingding. Doon niya ibinuhos ang lahat ng emosyong nararamdaman. Galit siya sa mga taong kumuha sa kapatid niya. Subalit mas galit siya sa sarili niya dahil wala man lang siyang nagawa. Tiyak niyang umiiyak na si Burnok ng mga sandaling yon dahil sa sobrang takot. Sigurado siyang paulit-ulit nitong isinisigaw ang kanyang pangalan. Nilapitan siya ng kanyang lola at inawat matapos makitang nasugatan na ang kanyang kamao. Teka lang po, ano ba nangyayari? Bakit ka ba nagkakaganyan? Nasaan ba ang kapatid mo si Burnok? Lola, may kumuha po sa kanya, Lola. Dinukot po siya. Ano ka mo? Dinukot? Paano? Sinong dumukot sa kanya? Hindi ko po namukhaan dahil may takip po sila sa mukha, Lola. At mabilis po naging mga pangyayari. Pasensya na po, wala po akong nagawa. Wala akong kwentang kapatid. Hindi ko man lang siya natulungan. Hindi ko man lang natulungan si Burnok, Lola. Nanlalambot ang mga tuhod na napaupo ang kanyang lola matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Ang apo ko. Ang kawawa kong apo. Humagulgol ng iyak ang kanyang lola matapos bitiwan ang mga katagang yon. Nilapitan niya ang matanda at niyakap para pakalmahin. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Hindi po ako titigil hanggat hindi na ibabalik sa atin si Burnok. Paano kung hindi na natin siya makita ulit, Baste? Paano kung bangkay na lang natin siyang mahanap katulad ng iba pang mga batang nawawala? Naikuyom ni Baste ang kanyang mga kamao dahil sa narinig. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya
at ang mga taong dumukot sa kanyang kapatid sa oras na may masamang mangyari kay Bornok. Hindi po ako papayag na mangyari yun, Lola. Hindi ako makakapayag. Alam ni Baste na wala siyang kakayahan para pigilan ang kung anuman ang susunod na mga mangyayari. Subalit ayaw niyang panghinaan ng loob. Ang mabuti pa, Lola, babalik po ulit ako ngayon sa impilan ng mga pulis para alamin po kung may bago na po silang impormasyon. Lola, bukas po ng umaga, pupunta ako kay Kapitan para humingi ng tulong sa paghanap kay Bornok. Kapinapo, baka mapano ka pa sa daan. Bukas ka na lang bumalik sa impilan. Hindi po maaari, Lola. Ayoko po manatili lang dito sa bahay at maghintay sa masamang balita. At isa pa po, hindi rin naman po ako makakatulog dahil sa nangyaring yun. Babalik na lang po ako dito bukas ng umaga. Hindi na hinintay ni Baste na muling tumutol pa ang kanyang lola. Tumayo na siya at lumabas ng kanilang barong-barong. Makalipas ang halos kalahating oras na paglalakad, muli siyang nakabalik sa himpilan ng pulisya. Kaagad siyang nagtanong kung may impormasyon na ba sila kung nasaan na ang kanyang kapatid. At ayon sa nakausap niyang pulis, ay ginagawa na raw umano ng mga ito ang lahat ng kanilang makakaya. Bagamat nakaramdam ng galit dahil sa walang kasiguraduhan na sagot ng lalaking pulis, pinili pa rin niyang maging kalmado. Buong magdamag, nananatiling gising si Baste at hindi alintana ang pagod at puyat na nararamdaman. Maya't maya siya kung magtanong sa mga naroong pulis, subalit paulit-ulit na sagot din ang natatanggap niya. Nang magliwanag na ang paligid, saglit niyang nilisan ang himpilan upang magtungo naman sa bahay ng kanilang kapitan. Kilalang mabait na tao ang kapitan ng kanilang lugar, kaya inaasahan niya na mabibigyan siya nito ng tulong. Magandang araw po, Kapitan. Hihingi po sana ako ng tulong. May dumukot po kasi sa kapatid ko kahapon. Sana po matulungan niyo po akong hanapin siya. Magandang umaga rin naman sa'yo, iho. Namukhaan mo ba kung sino ang kumuha sa kapatid mo? Hindi kasi ikaw ang unang tao na dumulog dito para humingi ng tulong. Kaya dati pa man ay may mga tao na akong lihim na nag-iimbestiga sa nangyayaring pangingidnap dito sa atin. Kung namumukhaan mo ang itsura ng mga kidnapper, mas madali sana natin silang mahanap. Yun na nga po, Kapitan, hindi ko po mamukhaan eh. Nakasuot po kasi sila ng bonnet kaya hindi ko po nakita ang itsura nila. Ganun ba? Yun din ang sinasabi ng mga nagpupunta rito. Kaya medyo nahihirapan ang mga tauhan ko na makakalap ng mga impormasyon. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kami titigil sa paghahanap sa kanila. Maraming salamat po, Kapitan. Aasahan ko po ang tulong nyo. Walang anuman, iho. Obligasyon kong makinig at tumulong sa inyo. Bagamat mabigat pa rin ang loob, kahit papano, ay nakaramdam ng konting ginhawa si Baste. Malaki ang tiwala niyang mahahanap nila ang kanyang kapatid sa tulong ng kanilang butihing kapitan. Bago umuwi, muling bumalik sa himpilan ng mga pulis si Baste. Subalit muli, parehong sagot lang ang natanggap niya. Hindi na siya nakapagtimpi dahil sa pakiwari niya'y hindi naman kumikilos ang mga pulis para magkaroon ng solusyon ang nangyari. Ano ba kayo? Puro na lang kayo, ginagawa namin ang lahat ng aming mga kaya. Pero hanggang ngayon, hindi nyo pa rin mahuli-huli mga salarin. Kung dati pag gumawa na kayo ng paraan para mahuli sila, hindi sana nangyari to. Mga wala kayong kwenta. Yun ang mga katagang binitiwan ni Baste bago siya umalis. Wala siyang pakialam kung magmukha siyang walang kagalang-galang sa batas dahil sa ginawa niya. Ang sinabi niyang yun ay resulta lamang sa ipinakita nilang aksyon. Dahil ayaw niyang umuwi na walang dalang magandang balita sa kanyang lola, kung kaya't kung saan-saang iskinita at kalsada pa sumuot si Baste. Sa kanyang walang direksyon na paglalakad, nakarating siya sa parke kung saan may mangilang-ilang pamilya na namamasyal. At ang ilan naman ay nagpipiknik. Ngayon niya lang nalaman na may malapit na palang parke sa kanilang lugar. Bahay, palengke,
basurahan at junk shop lang kasi ang alam niyang puntahan. Kaagad na sumagi sa isip niya si Burnok. Sigurado siyang matutuwa ang kanyang kapatid kung maipapasyal niya ito sa ganong kagandang lugar. Nang maalala ang kapatid, bumalik sa isip niya ang dahilan kung bakit siya dinala roon ng kanyang mga paa. Sa pagmamasid sa paligid, napukaw ang atensyon ni Baste sa isang lalaki na nakasandal sa isang puno. Maya-maya pa ay nakita niya itong naglabas ng candy at inaalok nun ang isang bata. Nang lumapit ang bata, napansin niyang may kung ano pang sinabi ang lalaki at makalipas lamang ang ilang segundo ay humawak naman ang bata rito at sumama. Walang inaksayang minuto si Baste, kagad niyang sinundan ang dalawa. Binilisan niya ang pagtakbo nang makita niyang papalayo na ang dalawa. Tinalunan niya ang lalaki mula sa likuran at sabay silang bumagsak. Iniharap niya ito sa kanya at inundayan ang dalawang magkasunod na suntok sa magkabilaan nitong pisngi at pagkatapos ay sinakal. Hayop ka! Nasaan ang kapatid ko? Saan niyo siya dinala? Bago pa man siya makatanggap ng sagot, ay may humintong van sa tapat nila at mula roon ay isang lalaking nakabonit ang lumabas at may hawak na patalim. Uundayan siya nito ng saksak, subalit bago pa man dumantay sa kanya ang patalim na hawak nito, ay may biglang humarang. Nagulat si Baste nang makita ang matandang pulubi na minsan niya nang tinulungan. Ang matanda ang sumalo ng saksak na dapat ay para sa kanya. Lolo! Tumayo si Baste at naging maagap sa pagsalo ng akmang babagsak na ang matanda. Sinamantala naman yon ng mga kidnapper. Kaagad na bumangon ang lalaking sinuntok niya at mabilis na sumakay matapos alalayan ng isa pa nitong kasama. Bagamat nanghihinayang, mas inuna niyang alalayan ang matandang pulubi kaysa habulin pa ang sasakyan. Habang naglalakad sila, ay hawak-hawak niya gamit ang kanan niyang kamay ang nakasampay nitong braso sa balikat niya, habang ang kaliwa naman niyang kamay ay nakayakap sa bewang nito at tinatakpan ang sugat nito sa tagiliran. Malapit na po tayo, Lolo. Konting tiis na lang po. Pagdating sa kanila, kagad siyang sinalubong ng kanyang lola, pero nasa kasama niyang matanda ang tingin nito. Aba, ano nangyari, Apo? Sino tong kasama mo? Mamaya ako na po sasagutin ang tanong niyo, Lola. Gamutin niyo po muna ang sugat niya. Tumiretso si Baste sa silid nilang tatlo at inihiga ang matanda sa papag na kawayan. Hinawi niya ang mahaba at puti nitong buhok na tumatabing sa mukha nito bago siya tumayo. Nang lingunin niya ang kanyang lola, ay nakita niya ang pagkabigla sa mukha nito habang nakatingin sa mukha ng matandang pulubi. Bakit po, Lola? Ha? Wala naman, Apo. Nagulat lang ako at nagdala ka ng hindi mo kilala rito sa bahay. Ano pa ang nangyari? Bakit siya may sugat? Lumapit sa matanda ang kanyang lola at sinimulang linisin ang sugat nito. Nakaikwentro ko po kasi kanina yung nangunguha po ng mga bata, Lola. Ako ang dapat na masasaksak, pero bigla po siya sumulpot at tumarang. Aba, ano nangyari, Apo? Nalaman mo ba kung sa dinala ang kapatid mo? Nahuli ba sila? Sunod-sunod na umiling si Baste. Hindi po, Lola eh. Pero wag po kayo mag-alala. Ngayong namumukaan ko na po ang isa sa kanila, madali ko na po silang mahanap. Sana nga mahuli na sila para makita na rin natin ang kapatid mo. Sobra na talaga ako nag-aalala. Bukas na bukas din po pupunta po ako kay Kapitan para ipaalam po ang nangyari. Kay Kapitan ko na lang po ipapaubaya ang paghuli sa kanila, Lola. Wala po akong tiwala sa mga pulis. Ikaw ang bahala, Apo. Bakit ka nga pala niya iniligtas? Matagal na ba kayo magkakilala? Ang matandang pulubi ang tinutukoy ng kanyang lola. Hindi po, Lola. Isang beses pa lang po kami nagkita. Natatandaan niyo po ba yung ikinuwento sa inyo ni Burnok na may tinulungan po akong pulubi? Siya po yun, Lola. Baka po gusto niyang bumawi sa akin kaya iniligtas niya po ako.
O hindi kaya nakatadhana talaga na pagtagpuin kayo. Hindi ko ito inaasahan. Ang buong akala ko pa naman. Huminto sa pagsasalita ang kanyang lola at tinitigan ang matanda. Napakunot ang noo ni Baste dahil sa kanyang narinig. Ano pong ibig sabihin niyo, Lola? Saka ko na sasabihin na po. Magpahinga ka na muna. Alam kong pagod at puyat ka. Bagamat nagtataka, hindi na muling nagsalita pa si Baste. Lumabas siya sa kanilang silid na nahiga sa upuang kahoy na ginawa niya. Dala ng pagod, kaagad siyang dinalaw ng antok. Kinabukasan, maaga siyang nagising at umalis sa kanilang bahay. Nagpunta siya sa bahay ni Kapitan para ipaalam ang nangyari kagabi. May ipinatawag na tao si Kapitan matapos niyang sabihin na namumukaan niya ang itsura ng kidnapper na nakaengkwentro niya. Habang isinasalaysay niya ang bawat detalye ng mukha nito, ay iginuguhit naman yun ng lalaki. Pagkatapos iguhit, iniharap sa kanya ni Kapitan ang resulta. Ito ba ang mukha ng lalaking nakita mo kahapon? Sunod-sunod siyang tumango matapos niyang makita na kuwang-kuwa nga ng nasa drawing ang itsura ng lalaking nakaengkwentro niya. Siya nga po yung Kapitan! Kung ganon, ngayong araw din mismo ipapakalat ko sa lugar natin ang mukha ng lalaking ito. Maglalagay na rin ako ng pabuya para marami ang magka-interes na hanapin siya. Ipagbibigay alam ko na rin kay Hepe. Naku, maraming salamat po, Kapitan. Salamat po talaga. Wala yun. Teka, ano nga pala ang pangalan mo? Basti po, Kapitan. Alam mo, Baste, hanga ako sa determinasyon mo na mahanap ang kapatid mo. Nakikita ko sa iyo ang sarili ko. Takot na takot din ako nung nawala sa akin ang mga mahalagang tao sa buhay ko. Siya na lang po kasi ang meron ako, Kapitan. Wala na po kami mga magulang eh. Kasama po sila sa nasawi nung nagkaroon po ng sunog sa Kapitolyo. 8 taong gulang pa lamang po ako nun. Ikinalulungkot ko. Ang aga mo palang naulila sa mga magulang. Pareho tayo. 7 taon lang ako nang mawala ang mga magulang ko. Kaya naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon. Huwag kang mag-alala. Hahanapin natin ang kapatid mo. Tatanawin ko pong isang malaking utang na loob ang ginawa mong pagtulong sa akin, Kapitan. Sa inyo ko na po ipapaubaya ang paghahanap sa kapatid ko. Bago nagpaalam, ay ilang beses pang nagpasalamat si Baste sa kagalang-galang na kapitan. Sa pagbabakasakali na muling maispatan sa paligid ang mga kidnapper, minsan pang nag-ikot si Baste sa kung saan-saan. Nakarating siya sa tabing ilog, kung saan madalas may matagpo ang mga bangkay, at biglang bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang makitang may mga nagkakagulo. Mas lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang marinig niya na may bangkay umano ng isang bata na nakitang palutang-lutang sa ilog. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa mga taong nakikiusyoso at nakipagsiksikan. Bang papalapit ay paulit-ulit siyang nagdarasal na sana mali ang tumatakbo sa kanyang isip. Nang may marinig siyang hagulgol ng isang babae at sumigaw ng anak, ay biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng awa para sa bata at sa nanay ng biktima. Kalunos-lunos ang itsura ng nasabing bangkay at halos hindi niya na yun magawang tignan ng matagal. Sobrang hindi makatarungan ang ginawa nila sa bata. Wakwak ang dibdib nito at kinuha ang puso. Biglang nanghina ang mga tuhod ni Baste dahil sa isiping posibleng ganun din ang kahantungan ng kanyang kapatid. Hanggang makauwi si Baste ay laman pa rin ng kanyang isipan ang nakitang bangkay. Matagal niya nang nababalitaan ang tungkol sa mga batang kinikidnap at natatagpo ang patay, subalit ngayon lang niya nalaman na ganun pala kabrutal. Aba, Baste, bakit parang pinagsakluban ng langit at lupa ang mukha mo, apo? May balita na ba kay Burnok? Wala pa rin po, Lola, pero kumikilos na po si Kapitan para mapadali na po ang paghahanap.
Abay, magandang balita yan. Lalo na't kilalang tao si Kapitan at maraming koneksyon. Oo nga po eh. Kaya nga po, sobra po ako nagpapasalamat sa kanya. Kung nagkausap na pala kay ni Kapitan tungkol sa paghahanap kay Burnok, abay bakit ka malungkot, Apo? Lola, may natagpuan na naman po kasing bangkay ng isang bata sa tabing ilog. Natakot pa nga po ako nung una, Lola dahil akala ko nga po si Burnok na. Grabe, Lola. Tinanggalan nila ng puso yung bata. Hindi na po sila naawa. Halang ang kaluluwa ng mga ganong tao, Apo. Walang ibang mahalaga sa kanila, kundi ang kumita ng salapi. Totoo po ba talaga na ibinibenta nilang lamang loob na nakukuha nila sa mga bata? Napakasama po nila. Para silang mga demonyo. Pumapatay sila ng mga walang kalaban-laban para lang sa salapi. Tama ka, Apo. Kaya mahirap puksain ang ganyang krimen. Malaki kasi ang posibilidad na mga kilalang personalidad din ang utak ng sindikato niyan. Kasangkapan lamang nila yung mga nangingidnap. Natatakot po ako, Lola. Paano kung mamaya o bukas bigla na lang nating mabalitaan na wala na nga si Burnok? Huwag kang panghinaan ng loob, Apo. Ngayon ka pa ba mawawalan ng pag-asa kung kailan tinutulungan ka na ni Kapitan? Tama kayo, Lola. Hindi dapat ako mawalan ng pag-asa. Hindi ko dapat biguin si Burnok. Alam kong hinihintay niya ako na iligtas siya sa bangungot na pinagdaraanan niya ngayon. Dapat makabalik siya sa atin kagad, Apo. Hindi natin hawak ang posibleng mangyari sa kanya sa mga susunod na araw. Musta po pala si Lolo? Kumusta po ang sugat niya? Sinadyang baguhin ni Baste ang kanilang usapan dahil masyado na siyang nagiging emosyonal. Ayos na ang lagay niya, Apo. Nawalan lang siya ng malay kagabi habang tinatahi ko ang sugat niya. Nagkamalay na po ba siya ulit? Oo, Apo. Pero sinabihan ko siya magpahinga na muna. Huwag mong pilitin bumangon at baka matanggal ang tahi niya. Teka, Apo. Hindi ka pa kumakain simula kahapon. Baka naman mapabayaan mo na ang katawan mo niyan. Kumain ka na muna, Apo. Maupo ka at ipaghahain kita. Hindi pa naman po ako gutom, Lola. Iidlip na lang po muna ako. Sigurado ka? Opo. O sige, ikaw ang bahala. Kumain ka mamaya kapag nagutom ka, ha? Tumango lang si Baste at nahiga na sa upuan. Dahil marahil sa pagod, kagad siyang nakatulog. Bandang 10:00 ng gabi, nagising si Baste. Nakarinig siya ng kaluskos mula sa labas. Lalapit sana siya sa pinto para silipin kung ano ang ingay na yon. Subalit nagulat siya dahil bigla yung bumukas. Mistulang ipinako sa kanyang kinatatayuan si Baste nang makita ang kakilakilabot na nilalang na nakatayo sa labas ng pinto. Humakbang ito papasok at takmang susuguri na sana siya, subalit bigla rin itong natigilan matapos makitang lumabas sa kanilang silid ang kanyang lola at ang matandang pulubi. Napuno siya ng pagtataka nang makita niyang tila nahihintakutan itong tumakbo palabas at naglaho sa dilim. Nakita niyo ba yun, Lola? Nakita niyo? Aswang yun, hindi ba? Bakit parang bigla siyang natakot sa inyo? Aswang nga yun, Apo. Hindi ko alam na may aswang din pala sa lugar na ito. Muntik ka na ron, Apo. Oo nga po, Lola. Mabuti na lang po at lumabas kayo. Parang natakot po bigla sa inyo Hindi sa akin, Apo. Dito kay Ambo siya natakot. Patunay lamang yon. Nakilala pa rin nila kung sino ang dapat nilang katakutan. Nagtaka si Baste sa kanyang narinig. Ano po, Lola? Ano pong ibig niyo sabihin? Sasagutin ko ang tanong mo na yan sa isang kondisyon. Ano pong kondisyon? Sa halip na sagutin ang tanong niya, ay kumuha ng plato ang kanyang lola at nilagyan yon ng pagkain at pagkatapos ay sinenyasan siyang maupo. Ikikwento ko sa iyo ang lahat habang kumakain ka, Apo. Hindi makapaniwala si Baste
sa kanyang mga nalaman matapos marinig ang mga isiniwalat ng kanyang lola. Hindi na niya nagawa pang tapusin ang kinakain niya at nakinig na lang siya rito. Ayon sa kanyang lola, ang matandang pulubi na minsan niyang tinulungan ay walang iba kung hindi si Lucio, ang lalaking manunugis ng aswang sa kwentong alamat na palaging ikinikwento ng kanyang lola sa kanila ni Burnok. Hindi ito nagpakamatay o namatay. Ayon dito, pinili nitong talikuran ang pagiging manunugis matapos itong mabigo na iligtas ang babaeng iniibig na walang iba kung hindi ang kanyang lola. Ang buong akala pala nito ay namatay nung gabi rin na yon ang lola niya, kaya masyado itong nalungkot at sinisi ang sarili sa nangyari. Paano ka nakaligtas nung gabing yun, lola? Binigyan nila ako ng pagkakataon na tumakbo. Kaya sinunggaban ko kagad ng pagkakataon na yon. Kahit alam kong malabo kong makatakas dahil lubha silang mabibilis. Nakarating ako sa tapat ng isang malalim na bangin at doon ako nakakita ng konting pag-asa dahil naririnig ko na tubig ang nasa ibaba. Tumalon ako, bumagsak sa tubig at tinangay ako ng agos hanggang sa nawalan ng malay. May nakakita sa akin sa gilid ng isang batis at tinulungan ako. Ang hirap po pala ng mga pinagdaanan nyo para makaligtas, lola. Tama ka, apo. At habang nagpapagaling, nakarating sa akin ang balitang bigla na lang naglaho ang lolo mo. Agakala ko wala na siya. Kaya naman, labis kong dinamdam yon. Nang malaman ko naman na buntis ako sa tatay mo noon, doon lang ulit ako nagkaroon ng ganang mabuhay. Ibig sabihin, tatang, totoo pala talagang lolo kita. Kaya po pala ang gaan-gaan ng loob ko po sa inyo nung araw na tinulungan kita. Naku, makapaniwala sa mga nangyari. Ang buong akala ko, mag-isa na lang ako sa buhay. Hindi ko inaasahan na buhay pa pala ang lola mo at may bonus pang mababait na apo. Hindi rin po ako makapaniwala. Parang ang hirap po paniwalaan na lolo ko po si Lucio. Kaya po pala natakot yung aswang kanina nang makita kayo. Marahil ay isa siya sa mga nakainkwentro ko na noon. Mukhang may edad na ang isang yun. Ito po ang unang beses na merong aswang na napadpad dito. Wala rin naman po kami nababalitaan na merong paghalagalang aswang o nababalitaang may nabibiktima. Nakapagtataka nga kung bakit may biglang nagpakitang aswang. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Sigurado ko naligaw lang yon at dito napadpad. Nagkataong ito ang bahay na pinakamadaling mapasok at nasa tagong lugar pa. Kaya marahil dito siya nagtungo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Trinidad. Pero ang mahalaga hindi po siya nagtagumpay na makapambiktima. Kaya siguradong maghahanap po siya ng bagong biktima, Lolo. Lolo, kailangan po natin siyang pigilan. Matagal na akong huminto sa ganyan na po. At isa pa, matanda na ako. Hindi na ganun kaliksi at kalakas ang aking pangangatawan. Ganun po ba? Kung ganun, ipagbibigay alam ko na lang po kay Kapitan para sila na po ang bahalang maghanap. Magandang ideya yung naisip mo. Palagi mo nababanggit yan si Kapitan. Mukhang mabuti siyang tao. Base na rin sa mga naririnig ko mula sa iyo. Opo, siya po ang tumutulong sa akin para mahanap ko po si Burnok. Nakikita raw po niya ang sarili niya sa akin kaya gusto niya po akong tulungan. Mabuti naman at mabuting tao ang kapitan niyo dito. At hindi katulad ng iba na walang pakialam sa mga tao sa paligid. Sandali lang. Gusto mo bang sabahan kita bukas? Kayo po ang bahala. Magaling na po ba ang sugat niyo? Malayo-layo po kasi ang lalakarin natin eh. Baka mabinat po kayo. Ayos lang ako, apo. Malayo naman sa bituka to sugat ko. Wala ito kumpara sa mga sugat na natatamo ko noon. Gusto mo makita? Aba, sige po, Lolo.
Tumayo ang kanyang lolo at iniangat ang suot na damit pang itaas. Napaawang ang mga labi ni Baste nang tumambad sa kanyang paningin ang mga peklat sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Sa dibdib, sa tiyan, sa tagiliran, at meron din sa likod. Grabe! Ang dami po! At ang lalaki pa! Aswang po ba may gawa ng mga yan? Ibinaba muna ng kanyang lolo Ambo ang damit nito bago sumagot. Tama ka, Apo. Alam mo ba, tuwing uuwi akong sugatan, palagi akong pinapagalitan ng lola mo. Sinasabi niya sa akin na tumigil na ako sa ginagawa ko dahil baka daw isang araw ay malamig na bangkay na akong uuwi sa kanya. Pero ni minsan na hindi ko siya pinakinggan hanggang sa pati siya ay nadamay. Naiintindihan ko po si Lola. Kahit po siguro ko ganun din po ang sasabihin ko. Lalo na kung nakikita ko po nasasaktan na kayo. Teka, bakit niyo po ba ginustong maging manunugis ng mga aswang, Lolo? Dahil yun ang nakatadhana para sa akin, Apo. Ang tatay ng tatay ko, ang kauna-unahang manunugis. Sumunod ang tatay ko at ipinasa naman sa akin. Ah, ganun po pala. Sayang at wala po si Burnok. Gustong-gusto niya pong makinig sa mga ganitong kwento eh. Biglang nalungkot si Baste nang maalala ang kanyang kapatid na si Burnok. Tila naramdaman naman yun ng kanyang lolo dahil tinapik siya nito sa balikat. Huwag kang mag-alala, Apo. Mahanap din natin si Burnok. Hindi na muling nagsalita si Baste. Tinignan niya lang ang kanyang lolo at tumango. Ilang saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan nila bago yun binasag ng kanyang lola. Inumaga na kayo sa pagkwekwentuhan. Teka, ipagtitimpla ko kayo ng kape. Iniwanan sila ng kanyang lola at pagbalik nito ay may bitbit ng 2 tasang kapeng barako. Inubos lang nila yon bago sila nagpaalam. Sa daan, habang naglalakad, ay patuloy pa rin sila sa pagkwekwentuhan. Tumigil lamang sila nang makarating sila sa kanilang destinasyon. Sinalubong sila ng matandang kanang kamay ni Kapitan at sinabi nitong nagtungo sa tabing ilog ang amo nito dahil may nakapagsabi umano na may bangkay na naman na natagpuan doon. Bigla na namang bumundol ang kaba sa dibdib ni Baste. Matapos marinig ang sinabi ng lalaki, kagad niyang niyaya ang kanyang lolo Ambo na magtungo roon. Pagdating nila sa tabing ilog, nadatnan nila ang ilang taong nagkakagulo. Nakipagsiksikan silang dalawa hanggang sa makarating sila sa pinakaunahan. Natulala si Baste nang tumambad sa kanyang paningin ang naturang bangkay. Bumalik lamang siya sa kanyang wisyo nang may tumapik sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Kapitan. Nakakalungkot na balita ito. Siya na nga lang ang bukod tanging paraan para mahanap natin ang kapatid mo. Nawala pa. Ang naturang bangkay ay walang iba kung hindi ang lalaking kidnapper na nakainkwentro niya. Katulad ng mga naunang bangkay na natatagpuan sa lugar na yon, wakwak din ang dibdib ng lalaki at kinuha ang puso. Ibig po bang sabihin ito? Malabo ko na pong mahanap si Burnok? Sandali lang, Apo. Huwag ka naman kagad panghinaan ng loob. Aba, may kasama ka pala ngayon, Baste. Sa lolo niya nakatingin si Kapitan. Ah, opo. Si Lolo Ambo nga po pala, Kapitan. Lolo, siya po si Kapitan. Siya ang tumutulong sa akin sa paghahanap kay Burnok. Magandang araw po sa inyo, Kapitan. Palagi kang nababanggit nitong apo ko. Magandang araw din po sa inyo, Lolo Ambo. Hindi alam ni Baste kung namamalikmata lang siya dahil nakita niyang tumiim ang mga bagang ni Kapitan habang nakatingin sa kanyang lolo. Sumabay sila kay Kapitan pabalik sa bahay nito at doon nila pinag-usapan ang nangyari sa lalaki. Ilang minuto rin silang nanatili roon bago nagpaalam. Inabawi ko na ang sinabi ko sa iyo, Apo.
Hindi pala mabuting tao yang si Kapitan. Mag-iingat ka sa kanya, Apo. Huminto sa paglalakad si Baste at nagtatakang tumingin sa kanyang lolo. Ano po? Teka, ano pong ibig niyo sabihin, Lo? Isa siyang aswang. Silang dalawa ng lalaking unang humarap sa atin nang dumating tayo sa bahay niya. At sa tingin ko, yung aswang na sumugod kagabi ay walang iba kung hindi yung matandang lalaki na yon. Nabigla si Baste sa kanyang narinig at ilang saglit na natulala bago muling nakapagsalita. Teka, Lolo. Ang hirap po atang paniwalaan ang mga sinasabi niyo. Aba, mabuting tao po si Kapitan. Kaya malabo po yung sinasabi niyo. Hindi po siya aswang, Lolo. Hindi ako pwedeng magkamali, Baste. Ang mabuti pa po, bilisan na po natin. Mukhang uulan eh. Baka maabutan po tayo. Saktong pagdating nila sa bahay, ay saka naman bumuhos ang malakas na ulan at may kasama pang kulog at kidlat. Dahil doon, naalala na naman niya si Burnok. Takot ang kapatid niya sa kidlat. Palagi itong nagtatago sa likod niya tuwing kumikidlat. Kung minsan pa nga, ay umiiyak pa. Saan ka pupunta, Apo? Abay, ang lakas ng ulan. Tanong sa kanya ng kanyang lola nang makita siya nitong tumayo at lumapit sa pintuan. Hahanapin ko po si Burnok, Lola. Yun lang ang naging tugon niya at lumabas na siya. Sinugod niya ang malakas na ulan at hindi alintana ang kidlat. Narinig niyang ilang beses siyang tinawag ng kanyang lola, subalit hindi siya nag-abalang lumingon. Una siyang nagtungo sa himpilan ng mga pulis. Nagbabaka sakaling may magandang balita siyang marinig. Subalit ganun pa rin ang naging tugon sa kanya ng hepe. Sunod siyang nagpunta sa parke, sa palengke at kung saan-saan pa. Sa huli, natagpuan ni Baste ang kanyang sarili sa tapat ng bahay ni Kapitan. Oh, Baste! Aba, napasugod ka, gabi na. Halika, pasok. Bakit ka nagpapaulan? Pasensya na po, Kapitan, kung nandito po ulit ako. Hindi po ba may mga tao kayo na naghahanap po kay Burnok? Gusto ko po sanang tumulong sa kanila sa paghahanap. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Baste na tila natigilan ang Kapitan sa sinabi niyang yon. Saglit na namayani sa kanila ang katahimikan bago siya nito sagutin. Sige. Kung iyan ang gusto mo. Maraming salamat po, Kapitan. Sige po, aalis na po ako. Babalik na lang po ako ulit bukas. Malakas pa rin ang ulan at gabi na. Dito ka na lang magpalipas ng buong magdamag. Hindi na po, Kapitan. Baka po kasi nag-aalala po ang lola ko sa akin eh. O sige, ikaw ang bahala. Mag-iingat ka na lamang sa pag-uwi mo. Tangulang ang naging sagot ni Baste at pagkatapos ay tinungo na niya ang pintuan. Pagbukas niya ng pintuan, laking gulat ni Baste nang makitang may aswang na nakatayo roon. Pamilyar sa kanya ang naturang aswang. Ito yung nagtangkang umatake sa kanya. Paglingon niya kay Kapitan Romulo, nakita niyang nakangisi ang lalaki. Teka, anong ibig sabihin nito, Kapitan? Alam mo, Baste, totoo yung sinabi ko sa'yo nung una. Nabilib ako sa determinasyon na meron ka. Pero habang tumatagal, pinapainit mo na ang ulo ko. Dahil sa'yo, nahihirapan na kami makakuha ng mga bata dahil palagi na lang may nag-iikot na mga pulis. Natigilan si Baste sa kanyang narinig. Anong ibig mo sabihin, Kapitan? Humalakak muna si Kapitan bago sinagot ang tanong niya. Ang hina mo naman. Hindi pa ba malinaw sa'yo sinabi ko? Ang ibig ko't sabihin, ako ang nagpapakidnap ng mga bata dito sa lugar natin. Walang iya ka! Walang iya ka, Kapitan! Demonyo ka! Nasaan ang kapatid ko? Ilabas mo si Burnok! Galit na sinugod ni Baste ang Kapitan at sinakal. Subalit kagad niya ring nabitiwan ang lalaki matapos siyang atakihin ng tauhan nito. Napasigaw siya sa sakit
sanhi ng mga matutulis nitong mga kuko na bumaon sa kanyang likod. Mong makita ang kapatid mo? Sige, ibibigay ko sa'yo sa isang kondisyon. Nang marinig ang sinabing yun ng kapitan, ay nabuhayan siya ng loob. Lumapit siya rito at lumuhod sa harap nito. Gagawin ko ang lahat. Pakawalan mo lang ang kapatid ko, kapitan. Nakikiusap ako sa'yo. Kung ganon, dalhin mo sa akin ang lolo mo. Si Lolo? Bakit? Huwag ka ng maraming tanong. Kung gusto mo mabawi ang kapatid mo, dalhin mo sa akin ang hayop na matandang yon. Huwag mong subukan magsumbong sa mga pulis kung gusto mo pang makitang buhay ang kapatid mo. Dalhin mo sa akin ang lolo mo. Yun lang ang tanging paraan para magkasama ulit kayo ng kapatid mo. Sige. Payag ako. Dadalhin ko siya sa'yo. Sa susunod na kabilugan ng buwan, hihintayin kita sa gubat. Pumasok ka sa kuweba na makikita mo ron. Tandaan mo, kayo lang dapat dalawang makikita kung darating. Sa oras na malaman kung may iba ka pang kasama, hindi mo na makikita ang buhay ang kapatid mo. Paano naman ako makakasiguro na tutupad ka sa usapan at makakalabas kami ng kapatid ko sa kuweba na yon? Marunong akong tumupad sa usapan. Kung magiging masunurin ka, magkakasundo tayong dalawa. Tutupad ako sa usapan. Ibibigay ko sa si Lolo. Kapalit ng kapatid ko. Mabuti kung ganon. Sige, makakaalis ka na. Magkita na lang ulit tayo sa gubat. Pagbalik ni Basti sa kanila, ay naabutan niya ang kanyang lola na hinihintay siya. Sa duguan niyang likod kagad tumuon ang atensyon ng matanda. Bihira, ano yan na po? Bakit may sugat ka? Ano nangyari? Ayos lang po ako, Lola. Huwag po kayo mag-alala. Anong ayos lang? Anong wag mag-alala? Ang lalim nitong sugat mo, Apo. Teka, may nakikwentro ka bang aswang? Kalmot na mahabang kuko ito Si Kapitan ba may gawa niyan? Sinabihan na kitang mag-iingat ka sa kanya. Ano ka mo? Si Kapitan? Bakit naman siya sasaktan ni Kapitan? Nagkamali po ako ng akala kay Kapitan, Lola. Hindi po siya mabuting tao. Isa siyang aswang na nagpapanggap lamang na mabuting kapitan. Hawak niya po si Burnok, Lola. Ano? Ano nangyari yon? Teka, kung ganyan pala, bakit hindi natin isumbong sa mga pulis ang hayop na Kapitan na yan? Hindi pwede, Lola. Pinagbantaan niya po ako na papatayin niya ang kapatid ko sa oras na magsumbong ako sa mga pulis. May ibinigay po siya sa aking kondisyon. Kapag ginawa ko raw po yun, makakauwi po ng ligtas si Burnok. Anong kondisyon na po? Ka naman buhay mo ang kapalit. Gusto niya pong daling ko sa kanya si Lolo Ambo. Hindi ko po alam kung bakit pero ang laki po ng galit niya sa'yo, Lolo. Pumayag ka ba sa kondisyon niya? Baka hindi po ako makalabas ng buhay sa bahay na yun kundi po ako sasang-ayon, Lola. Nabalak mo ngayon. Pambihira. Ano yon? Ibibigay mo ang lolo mo sa kanya? Nilapitan siya ng kanyang lola at sinimulan nitong linisin at tapalan ng halamang gamot ang kanyang mga sugat. Hindi ko alam, Lola. Gusto ko mailigtas si Burnok. Pero hindi naman po kaya ng konsensya ko na ilagay sa panganib ang buhay ni Lolo. At isa pa, duda ako sa sinasabi ni Kapitan na makakalabas pa kami ng buhay ni Burnok sa kuweba na yon. Kung ganon, ay kailangan mong pag-isipang mabuti kung ano ang dapat mong gawin, Apo. Opo, Lola. Sa susunod pa naman po na kabilugan ng buwan yun. Sana po, may maisip pa akong ibang paraan. Nang gabing yon, naging mailap ang antok kay Baste. Dahil na rin siguro sa balisa niyang isipan, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Parehong mahalagang tao sa kanya si Burnok at ang kanyang lolo, kaya hindi niya kakayanin kung isa sa kanila ang mawala. Baste, Apo. Gising ka pa ba? Opo, Lolo. Bakit po? Bumangon ang kanyang lolo at lumapit sa kanya. Hindi ka ba nagtataka kung paano ako naging manunugis noon?
Sa pagkakaalam ko po, malakas kayo at magaling makipaglaban, Lolo. Yun po kasi ang kwento ni Lola sa amin. Tama ka, Apo. Pero maliban doon, meron din akong gabay. Gabay? Ano po yun, Lolo? Sa halip na sagutin ang tanong niya, ay may dinukot ang kanyang lolo sa bulsa nito. Isa yung pulang tela. Nang buklatin nito yon, ay tumambad sa paningin niya ang isang kwintas na may palawit na tila maliit na sungay na kulay itim. Ito ang tinutukoy ko. Mutya ang tawag sa ganito. Maraming ibang uri ng mutya. Ang isang ito ay galing sa pangil ng toro. Marahil ay nagtataka ka kung paano ko nalampasan ang mga sugat na natamo ko sa bawat aswang na nakakalaban ko. Dahil yun, sa mutya na ito, binibigyan ka nito ng karagdagang lakas at bilis. May mabisang kapangyarihan din itong taglay na pangontra sa kahit na anong itim na mahika, katulad ng kulama at barang. Bakit hindi niyo na po isinusuot, Lolo? Simula kasi ng talikuran kong pagiging manunugis, ay hinubad ko na ito at hindi na muling isinuot pa. Simula rin noon, nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan na ako sa mga taong nangangailangan ng tulong. Binalak ko ang itapon na lang ito noon dahil wala naman akong anak na pwedeng magmana. Pero nagbago ang isip ko at sabi ko sa sarili, maghahanap na lang ako ng taong karapat-dapat na pagkalooban nito. Kahit hindi ko kadugo, basta may mabuting puso. May nahanap po ba kayo? Meron na po. At walang iba, kundi ikaw. Simula nung gabing tinulungan mo ko, alam ko na kagad na nahanap ko ng susunod na tagapagmana ng mutya. Alam mo bang, peke lang ang tagpo na yon. Kasabwat ko sila. Gusto ko lang subukan kung tutulungan mo ko. Totoo po ba, Lolo? Bakit niyo naman po ako gustong subukin? Gusto ko lang tiyakin kung may mabuti kang kalooban at handang tumulong sa iba. At hindi nga ako nagkamali. Kaya simula noon, ikaw na ang napili kong maging tagapagmana. Ganun po ba? Kapag po ba tinanggap ko yan, ibig sabihin, magiging manunugis na rin po ako ng aswang? Depende sa iyo kung susunod ka sa yapak namin na po. Ako kasi, dumaan talaga ako noon sa matinding pagsasanay bago naging isang ganap na manunugis ng aswang. Bata pa lang ako, sinasanay na ako ni tatay sa pakikipaglaban. Malalakas kasi ang mga aswang, lalong-lalo na kapag kabilugan ng buwan. Kung kakalabanin mo sila, hindi sapat na malakas ka lang. Dapat may alam ka rin sa pakikipaglaban. Gusto ko pong talunin si Kapitan, Lolo. Hindi lang para mailigtas ko si Bornok, kung hindi para na rin matigil na ang mga ginagawa niya. Marami na siyang nabiktimang mga bata. Ang akala po ng karamihan, sindikato nasa likod ng mga pangingidnap dahil puso po ang kinukuha sa mga kawawang biktima. Pero aswang pala. Hindi ko alam kung ano ang pakay niya sa akin, pero handa akong sumama sa iyo, Apo. Wag na po, Lolo. Sigurado ako na panganib po naghihintay sa inyo doon. Ako na lang po mag-isa ang pupunta. Bahala na po kung anong mangyari. Tanggapin mo ito, Apo. Tutulungan ka nito na magtagumpay ang anumang nais mong gawin. Matanda na ako, kaya ikaw na ngayon ang bago nitong tagapangalaga. Hindi na tumutol pa si Baste nang isuot sa kanya ng kanyang lolo ang kwintas na may palawit na mutya ng pangil ng toro. Kaagad nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang katawan. Parang may kung anong bultahe na biglang dumaloy sa kanyang mga ugat. Napangiwi si Baste nang biglang sumigid ang kirot ng sugat niya sa likod. Ilang segundo rin ang itinagal ng sakit bago yun tuluyang nawala. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili at hindi siya makapaniwala nang mapagtanto niyang biglang naghilom ang kanyang sugat. Lolo,
Gumaling na po agad ang sugat ko. Oo, apo. Isa yan sa kakayahan na meron ng mutya. Kaya nitong padaliin na gumaling ang mga sugat mo sa katawan. Nasiyahan si Baste sa kanyang narinig. Bigla siyang nagkaroon ng pag-asa na matalo si Kapitan. Buo na ang desisyon niya. Haharapin niyang mag-isa ang lalaki at babawiin niya ang kanyang kapatid. Hanggang sa sumapit na nga ang kabilugan ng buwan, ang itinakdang araw ng kanilang pagkikita. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo, apo? Magsumbong ka na lang kaya sa mga pulis para tulungan ka nila. Hindi pwede, Lola. Maigpit niyang ibinilin sa akin na wag ako magsusumbong o magsama ng pulis. At isa pa, kung magsasama ako ng mga pulis, siguradong mapapahamak lang silang lahat. Natatakot ako sa gagawin mo, apo. Paano kung hindi na kayo makabalik ng kapatid mo? Gusto ko mailigtas siya. Pero kung wala namang kasiguraduhan na makakauwi kayong dalawa, mas mabuti pa siguro na wag ka na lang tumuloy. Dito ka na lang, apo. Hindi po pwede. Kailangan ko pong pumunta ron. Ito na po ang pagkakataon ko na makita ang kapatid ko. Alam ko pong matagal niya na akong hinihintay. Pasensya na po, Lola. Pero hindi niyo na po ako mapipigilan. Bago siya lumabas ng kanilang bahay, ay nilapitan niya muna ang kanyang lolo. Lolo Ambo, ikaw na po muna ang bahala kay Lola. Kapag sumapit po ang Bukan Liwayway na wala pa kami, umalis na po kagad kayo dito. Sige, apo. Mag-iingat ka. Umalis si Baste, na tanging bitbit lamang ay isang patalim na itinago niya sa kanyang likuran. Dahil malayo ang gubat at malawak ang loob nito, gabi na nang mahanap ni Baste ang kuweba na tinutukoy ni Kapitan. Ilang minuto rin siyang naglakad papasok bago niya marating ang pinakadulo. Kuya! Kuya Baste! Kuya Baste, tulungan mo ako! Kaagad na hinanap ni Baste kung saan nanggagaling ang boses na yon ng kanyang kapatid. Pagtingin niya sa kanang bahagi, nakita niya si Burnok. Nakakulong ang kanyang kapatid sa isang kulungan na gawa sa kahoy. Burnok! Burnok, ayos ka lang ba? Huwag ka mag-alala. Nandito si Kuya. Kuya! Tulungan mo ako! Natatakot ako! Ayoko na rito, Kuya! Oo, si Kuya ang bahala sa iyo. Ililigtas kita. Humakbang palapit si Baste. Subalit bago pa man siya tuluyang makalapit, ay humarang sa daan niya ang isang aswang. Napaatras siya at inihanda ang sarili sa gagawin nitong pagsugod. Sumulpot mula sa kung saan si Kapitan at dito tumuon ang atensyon niya. Bakit mag-isa ka lang? Nasaan ang lolo mo? Hindi ba may kasunduan tayo? Nandito ako! Natigilan si Baste matapos niyang marinig ang boses na yon ng kanyang lolo mula sa likuran. Hindi niya inaasahan na sinundan pala siya nito. Mabuti naman at nandito ka. Alam mo na marahil ang dahilan kung bakit kita pinadala rito. Iyan nga ang dahilan kung bakit ako sumama. Gusto kong malaman kung ano ang kailangan mo sa akin. Biglang humalakhak ng malakas si Kapitan at pagkatapos ay tumingin kay Baste. Ano pang hinihintay mo? Kunin mo na ang kapatid mo at lumabas na kayo rito. Tumingin si Baste sa kanyang lolo at nang makita niya itong tumango ay kagad siyang lumapit kay Burnok. Pinakawalan niya ang kapatid mula sa kulungan at binuhat palabas ng kuweba. Malalaki ang mga akbang niya habang tumatakbo palabas. Wala siyang balak na iwan sa loob ang kanyang lolo kasama si Kapitan. Pagdating sa labas, ibinaba niya si Burnok sa isang tagong parte ng gubat. Burnok, dito ka lang ha. Huwag kang aalis dito kahit na anong mangyari. Babalikan ko lang si Lolo. Opo, Kuya. Babalikan ka ni Kuya ha. Pinapangako ko sa'yo. Niyakap muna ni Baste ang kanyang kapatid bago niya ito iwan. Pagbalik niya sa bukana ng kuweba, sinalubong na siya ng aswang na kanang kamay ni Kapitan. Inilabas ni Baste ang tinatago niyang patalim at naghanda sa pag-atake.
Nang sugurin siya nito at biglang sunggaban, ay nagulat siya sa taglay nitong lakas. Hindi niya yun napaghandaan kung kaya't bumagsak siya at napaibabawan siya nito. Gamit ang isa niyang kamay, pinigilan niya ang mukha nito na huwag makalapit upang hindi siya masakmal sa leeg. Ang isa naman niyang kamay ay abala sa pagkapa sa patalim na nabitiwan niya nang matumba siya. Sa halip na patalim, isang bato ang nahawakan ng kanyang kamay. Agad niya yung dinampot at ilang beses na ipinukpok sa ulo ng aswang. Tumigil lamang siya nang malugmok na ito sa ibabaw niya. Itinulak niya ang katawan nito at nagmamadali siyang bumangon. Subalit bago pa man siya makakakbang palayo, ay muli itong nagkamalay at hinawakan siya sa isang paa. Nawalan siya ng balanse at muling natumba. Gamit ang isa niyang paa, paulit-ulit niyang sinipa ang muka ng aswang. Sa kabila ng ginawa niya, hindi pa rin siya nito binitiwan. Nang makita ni Baste ang kanyang patalim sa hindi kalayuan, ay kagad niya yung dinampot at walang pagdadalawang isip na itinarak sa ulo ng aswang. Nang matiyak niyang wala na itong buhay, ay saka lang siya tumayo. Hinugot niya muna ang patalim sa ulo ng aswang at pagkatapos ay mabilis na tumakbo papasok sa loob ng kuweba. Doon, naabutan niya si Kapitan Romulo na sinasakal ang kanyang lolo. Halata sa itsura ng matanda na matindi na ang pinagdaanan nitong hirap sa kamay ni Kapitan dahil duguan na ang mukha nito. Parang may sariling isip ang kamay niyang may hawak na patalim. Kusang kumilos yun at inihagis ang kutsilyo sa direksyon ng aswang. Tumama yon sa likuran ni Kapitan, dahilan para maagaw niya ang atensyon nito. At talagang bumalik ka pa. Naging mapagbigay na nga ako sa iyo at binigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Pero sinayang mo lang, bata. Ngayon, sabay kayong mamamatay ng lolo mo sa mga kamay ko. Pagkasabi nun ay sinugod siya nito. Nagtaka si Baste dahil sa kabila ng mabilis na mga ginawang pag-atake ni Kapitan sa kanya, ay nagagawa niyang ilagan yun. Lahat ng suntok na pinakawalan nito ay wala man lang tumama sa kanya. Tila nahuhulaan niya ang bawat galaw ng mga braso nito. Sa huli, natagpuan ni Baste ang kanyang sarili na nagpapakawala ng isang suntok gamit ang kanan niyang kamao. Saktong pagtama ng kamao niya sa pisngi nito, ay siya rin namang pagdapo ng kamao nito sa kanyang muka. Sabay silang tumalsik na dalawa dahil sa lakas ng puwersa ng mga pinakawalan nilang suntok. Sa kabila nun, ay wala man lang siyang naramdaman sakit na siya niyang ipinagtaka. Hindi ka na dapat bumalik pa dito, Baste. Sinayang mo ang pagkakataong mabuhay kasama kapatid mo. Huwag na tayong maglokohan pa rito, Kapitan! Alam ko namang hindi mo kami hahayaang mabuhay matapos kung malaman ang sekreto mo. Napakasama mong hayop ka. Hindi ka na naawa sa mga batang walang kalaban-laban na pinatay mo. Maawa? Bakit? Naawa ba nun sa akin ang lolo mo bago niya patayin sa harap ko mismo ang aking mga magulang? Natigilan si Baste sa kanyang narinig. Kung ganun, yun pala ang dahilan kung bakit ito gustong patayin ang kanyang lolo. Gusto pala nitong maghiganti. Ikaw ang batang yon? Ang batang dinala ko sa simbahan? Oo, tama ka, tanda. Ako ngayon. Mabuti naman at tatatandaan mo pa pala ako. Ang akala mo siguro, porkit sa simbahan mo ko iniwan, ay mababago mo na ang kapalaran ko. Naawa ako sa inon, kaya hinayaan kitang mabuhay at magkaroon ng bagong landas na tatahakin. Kung alam ko lang, natatahakin mo ang landas na ito. Sana'y tinapos na rin kita noon pa. Sana ngayon na lang ang ginawa mo, tanda. Alam mo bang nagbistulang bangungot sa akin na nangyari na yun? Walang gabi na hindi ko napapanaginipan. Kaya nangako ko sa sarili ko na ipaghihiganti ko sila. Alam mo ba kung bakit kumukuha ko ng mga bata at pinapatay? Dahil gusto kong maramdaman ng mga magulang nila ang sakit na naramdaman ko noong nawalan ako ng mga magulang. Dahil sa mga pinagagagawa mo, pinatunayan mo lang lalo na dapat lang talaga na alisin sa mundo mga katulad nyo. Kung may dapat mang sisihin dito,
Yun ay walang iba kundi ang lolo mo. Siya ang punot dulo ng lahat. Kung hindi niya pinatay ang mga magulang ko, hindi sana ako nagkaganito. Tama na! Tama na, Kapitan! Kahit na ano pang sabihin mong hayop ka, hindi na nun mababago ang katotohanan na masama kang tao! Pagbabayaran mo ang lahat! Sa halip na matakot sa sinabi niya, ay humalakhak lang ito. Dagdagan natin ang galit mo, Baste. Hindi ba nabanggit mo sa akin na namatay sa sunog ang mga magulang mo? Alam mo ba na ako may gawa ng sunog na yon? Ginawa ko yun para maranasan ng kanilang mga anak ang pakiramdam na mawalan ng magulang. Nanginig ang mga kalamnan ni Baste dahil sa sinabing yun ni Kapitan. Pakiramdam niya ay umuusok ang ilong niya sa tindi ng galit na kanyang nararamdaman. Napakasama mo! Demonyo ka! Nagsisisi na ako na minsan ako naniwala na mabuti kang tao! Sisihin mo ang lolo mo. Siya ang may kasalanan kung bakit ako nagkaganito. Tumahimik ka! Pagbabayaran mo ang lahat ng kasamaang ginawa mo! Hindi ako papayag na makalabas ka ng buhay sa gubat na to! Tignan natin kung sino ang hindi makakalabas ng buhay dito. Pagkasabi nun, ay biglang nagpalit ng anyo si Kapitan sa harapan ni Baste. Naging isa tong nakakatakot na nilalang. Naging kulay itim ang balat nito. Nagkaroon ng mahahabang mga kuko, nakausli at matutulis na mga ngipin mula sa bibig. Humaba rin at naging kulay puti ang buhok nito at kulay pula naman ang mga mata na animoy nagbabaga sa dilim. Ibang-iba ang itsura nito sa karaniwang aswang na alam niya. Pagkatapos nitong magpalit ng anyo, binalingan nito ang kanyang lolo. Muling hinawakan sa leeg at pagkatapos ay ibinalibag. Naging maagap naman si Baste sa pagsalo sa katawan ng kanyang lolo upang hindi ito tumama sa matigas na dingding ng kuweba. Ganun pa man, nasaktan pa rin ang matanda at sumuka ng dugo. Mag-iingat ka sa kanya, Apo. Isa siyang gabunan. Higit siyang malakas kumpara sa mga karaniwang aswang. Ipinaba muna ni Baste ang kanyang lolo Ambo sa isang tabi bago siya nagsalita. Ako na pong bahala sa kanya, lolo. Kung kaya na po ng katawan niyo, tumakas na po kayo habang may panahon pa. Nasa labas lang po si Burnok. Isama niyo po siya. Hindi, Apo. Hindi kita maaaring iwang mag-isa. Ang mabuti pa, ikaw ang tumakas. Ako lang naman ang kailangan niya. Magsasalita sanang muli si Baste, subalit naudot yun dahil biglang sumulpot sa tabi nila si Kapitan Romulo. Tumayo si Baste at itinago sa kanyang likuran ang kanyang lolo. Nang umatake sa kanila ang aswang gamit ang matutulis nitong mga kuko, ay naging maagap naman sa pagdepensa si Baste. Nagawa niyang sanggain ang mga pag-atake nito. Habang ginagawa niya yon, lihim siyang namamanga sa kanyang sarili dahil nahuhulaan niya kung saan dadapo ang kamay nito, kaya naaagapan niya yung sanggain. Nagtagal ng ilang minuto ang pagtatagisan nila ng bilis bago huminto sa pag-atake si Kapitan Romulo at umatras. Nang muli itong sumugod, ay naging doble pa ang bilis nito sa pag-atake. Mistulang kidlat sa bilis at halos hindi niya namamalayan na dumadaan na pala sa kanyang balat ang matutulis nitong mga kuko. Napaluhod siya nang atakihin siya nito mula sa likuran. Bagamat nararamdaman niya na mabilis na naghihilom ang kanyang mga sugat, hindi niya pa rin maiwasang manghina. Biglang sumulpot sa kanyang harapan si Kapitan Romulo at sinakal siya nito gamit ang dalawang kamay. Hinawakan naman niya ang magkabilaan nitong braso at gamit ang buo niyang lakas ay pinisil niya yon. Napangiwi sa sakit ang aswang. Lumuwag ang pagkakasakal nito sa kanya hanggang sa tuluyan niyang maalis ang mga kamay nito sa kanyang leeg. Dahil hawak niya pa rin ang mga braso nito, pinilipit niya ang mga yon at binitiwan niya lang ng tuluyan ng mabali ang buto. Pagkatapos nun, nagpakawala siya ng suntok sa mismong dibdib nito.
Sa lakas ng suntok na ibinigay niya, tumalsik ito at tumama ang likod sa dingding ng kuwebang kinaroroonan nila. Kaagad din naman itong nakabawi ng lakas. Mula sa kinaroroonan nito ay mabilis itong tumalon papunta sa kanya. Nagawa niyang sanggain ang nakaamba nitong mga kuko, subalit bumagsak siya dahil sa lakas ng ginawa nitong pag-atake. Hindi pa man tuluyang nakakatayo na maayos ay muli na naman siya nitong inatake. Hinawakan siya nito sa magkabilaang balikat at sinakmal sa batok. Napasigaw siya sa sakit nang maramdaman niya ang pagbaon ng matutulis nitong mga ngipin sa kanyang balat. Pagkatapos siya nitong sakmalin, hinawakan siya nito sa leeg at inihagis. Sumuka siya ng dugo matapos siyang humampas sa kanyang pinagbagsakan. Nang mga sandaling yon, sa halip na manghina, pakiramdam ni Baste ay may kung anong nabuhay na lakas sa kanyang katawan. Sa kabila ng pinsalang natamo, wala siyang ibang gustong gawin kung hindi ang sumugod. Dahan-dahan siyang tumayo at sa pagkagulat niya ay kusang kumilos ang kanyang mga paa, pasugod sa aswang. Pakiramdam ni Baste na mga sandaling yon ay mistula siyang galit na toro na handang manuwag. Nang tuluyang makalapit, binangga niya ang sikmura nito gamit ang kanyang ulo. Sa lakas ng ginawa niyang pagbangga, muli itong tumilapon sa malayo. Nilapitan niya ito at sunod-sunod na inundayan ng suntok sa muka. Kulang na lang ay madurog ang muka nito dahil sa lakas ng mga binibitiwan niyang suntok. Huminto lang siya sa ginagawa niya nang makita niya ang kanyang patalim mula sa hindi kalayuan. Kinuha niya yon at muli siyang bumalik sa harapan ng aswang. Para ito sa ginawa mo sa mga batang walang kalaban-laban! Itinaas ni Baste ang hawak na patalim at pagkatapos ay itinarak yon sa dibdib ng aswang. Kaagad rin yung hinugot pagkatapos. Ito naman, para to sa ginawa mo sa mga magulang ko at sa pagdukot mo sa kapatid ko! Demonyo ka! Muli niyang ibinaon ang patalim sa dibdib nito ng 2 beses at hindi niya yun inalis hanggang sa tuluyan itong malagutan ng hininga. Nang matiyak niyang wala na itong buhay, ay saka lang siya naglakad palapit sa kanyang Lolo Ambo. Lolo Ambo, kaya niyo po bang maglakad? Nang tumango ang matanda, ay tinulungan niya itong makatayo at inalalayang maglakad palabas ng kuweba. Agad nilang tinungo ang kinaroroonan ni Burnok at kagad siya nitong niyakap nang makita siya. Uuwi na ba tayo, kuya? Gusto ko na pong umuwi. Gusto ko na pong makita si Lola. Oo, Burnok. Uuwi na tayo. Makakauwi ka na. Magkakasama-sama na tayo ulit. Binuhat ni Baste ang kanyang kapatid at nagsimula na silang maglakad palabas ng gubat. Bakit pala kasama mo si Lolo, kuya? Siya yung pulubing tinulungan mo noon, di ba? Mahabang kwento, Burnok. Saka ko na lang ikikwento sa'yo. Ang mahalaga ngayon, ligtas ka na. Siguradong matutuwa si Lola kapag nakita ka niya. Salamat, kuya. Alam kong darating ka para iligtas ako. Oo naman. Hindi ako papayag na may masamang mangyari sa'yo. Kapatid kita eh. Nang mga sandaling yon, walang paglagyan ng saya si Baste. Masaya siya dahil nailigtas niya ang kanyang kapatid. At higit sa lahat, masaya siya dahil sa wakas ay nagkaroon din ng hustisya ang pagkawala ng kanyang mga magulang. Pagdating nila sa bahay, kagad silang sinalubong ng kanyang lola. Bakas sa mukha ng matanda ang saya nang makita silang tatlo. Burnok! Burnok, apo ko! Salamat naman sa Diyos at ligtas ka! Nakauwi kayong tatlo ng ligtas! Maraming salamat po, Panginoon! Kaagad na kinanlong ng kanyang lola si Burnok. Habang pinagmamasdan ng dalawa, biglang nangilid ang kanyang mga luwa. Lumapit siya sa mga ito at nakiyakap na rin. Makalipas ang 1 linggo, balik eskwela na ulit si Burnok. Katulad ng dati, hatid sundo niya pa rin ang kapatid. Sinasadya niyang umalis ng maaga sa tambakan nang sa ganon ay mauna siyang maghintay sa labas
ng eskwelahan nito. Bagamat wala na siyang nababalitaang may nangunguha ng bata, ayaw niya pa rin maging kampante. Isang hapon, habang pauwi, ay may humarang sa kanila na 2 binatilyo. Pamilyar sa kanya ang muka ng mga ito. Kuya Basti, hindi ba sila yung nambubuli nun kay Lolo Ambo? Baka gusto ulit nilang masaktan. Ako nang bahala, Burnok. Mga tol, alam ko na ang totoo. Sinabi na sa akin ni Lolo Ambo. Pasensya na kayo kung may nasaktan man ako sa inyo nun. Isa sa 2 binatilyo ang nagsalita. Humingi rin ng pasensya at sinabing kalimutan na lang nila ang nangyari. Bago umalis ang 2, ay nakipagkamay pa siya sa mga ito. Sayang naman kuya. Akala ko makakakita na naman ako ng bakbakan eh. Tawa si Baste sa sinabing yun ng kanyang kapatid. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Pagkasabi nun ay ginulo niya ang buhok ng kanyang kapatid bago siya muling bumalik sa pagtutulak ng kariton. Ilang minuto pa ay nakarating na sila sa kanilang bahay. Lola! Lolo! Nandito na po kami! Lumapit sila sa 2 matanda at sabay silang nagbigay ng galang. Magsimba po tayong lahat bukas, Lola. Ang tagal na po nating hindi nakakapagsimba eh. O sige apo, mabuti naman at naisipan mong sabihin yan. Tapos, pasyal din po tayo sa parke pagkatapos. Siguradong magugustuhan po doon ni Burnok. Kaagad na nagtatatalon sa tuwa ang kanyang kapatid matapos marinig ang sinabi niya. Ano? Mamamasyal tayo? Yay! Salamat kuya! Salamat talaga! O basta Burnok bawal magturo. Ikaw pa naman, bil mo ko nun, bil mo ko niyan. Alalahanin mo, wala tayong perang pambili. Opo kuya, hindi po ako magpapabili. Kinabukasan, tulad na napag-usapan, nagsimba muna sila bago nagtungo sa parke. Tuwang-tuwa ang kanyang kapatid nang makita ang iba't ibang palaruan na nandun. May padulasan, merong siso, may duyan at kung ano-ano pa. May ganito na palang pasyalan dito sa lugar natin. Abay ngayon ko lang to nalaman Oo nga po, Lole. Natuklasan ko lang po ito nung hinahanap ko po si Burnok. Ang sabi ko nga sa sarili ko nun dadaling ko siya rito sa oras na makabalik siya sa atin. Tignan mo kapatid mo. Sobrang saya niya. Sigurado kung palagi na siyang magyayaya sa'yo na pumunta rito. Ayos lang po yun, Lola. Ang mahalaga, makita ko po siyang masaya. Naputol ang pag-uusap nila dahil biglang lumapit sa kanila si Burnok at hinila siya sa isang kamay. Tara kuya! Tara! Walang nagawa si Baste nang hilahin siya nito palapit sa isang padulasan. Sa huli, natagpuan niya ang sarili na nagpapadulas na rin katulad ni Burnok. Marami pa silang sinubukan laro pagkatapos hanggang sasabay silang sumuko ng dahil sa pagod. Gusto mo ba nun, Burnok? Tanong niya kay Burnok nang mapansin niyang pasulyap-sulyap ito sa nagtitinda ng sorbetes. Hindi na po kuya. Bawal ako magturo, di ba? Tig-10 lang naman yan Halika, bili tayo. Sigurado ka kuya? Sa halip na sagutin ang tanong nito, ay hinawakan niya ang isa nitong kamay at hinila. Bakas ang tuwa at pagkatakam sa mukha nito nang iabot ng tindero ang sorbetes. Gusto mo kuya? Sunod-sunod siyang umiling kahit pa natatakam din siya. Lumapit sila sa kinaroroonan ng 2 matanda at naupo sila sa tabi ng mga ito. Nang makita nila na makalat ang gilid ng labi ni Burnok dahil sa kinakain itong sorbetes, ay sabay-sabay silang nagtawanan. Pakiramdam ni Baste, yun na ata ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Nang dahil sa isang malupit at madugong pangyayari, kahit papano ay nagpasalamat sa Diyos si Baste dahil nailigtas niya ang kanyang kapatid mula sa bingit ng kamatayan at ganun rin ang kanyang lolo Ambo na hindi niya akalain na totoo pala niyang lolo, na ito pala si Lucio
ang madalas na ikwento ng lola niya na akala niyang isa lang kwentong pambata. Nagpapasalamat din siya dahil nabigyan niya ng katarungan ang lahat ng mga batang nabiktima at napatay ng kanilang aswang na kapitan. Ang mga pangyayaring yon ay hindi niya makakalimutan kailanman. Naiwan sa kanyang pangangalaga ang mutya ng pangil ng toro at nangako siya sa kanyang sarili na kapag hiningi muli ng pagkakataon na kailangan niyang gamitin ang mutya, ay walang pagdadalawang isip na gagamitin niya ito kumpara sa ikaliligtas ng mga mahal niya sa buhay at ng lahat ng tao sa kanilang baryo.